Pinag-iisipan na rin maglagay ng kamera sa Chino Rosas Avenue para hulihin ang iligal na pumaparada at nagnenegosyo sa mga bangketa. Sinuyod din nila ang mga pangunahing lansangan para sa clearing operations. Nakatutok si Oscar Oida. Napatakbo na lang ang ilang vendors sa may Pedro Hill sa lungsod ng Maynila nang mamataan ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force na nag-ooperate sa lugar. Ang mga vendor kasi sa bangketa na ipinwesto ang kanilang mga paninda. Bagay na di raw talaga pwede ayon sa MMDA. Mabuhay lane ang naturang kalsada kaya mahalaga ayon sa MMDA na laging matiyak na maluwag itong madadaanan. Alam naman po natin ang kanto po, ang corner ng mga kalsada, unang-una hindi po ito pwede dapat lagyan ng kung ano-ano mga structures, hindi po tayo pwedeng magtinda, lalo-lalo po ito po ay bangketa. So isa po yan sa mga tinugunan nating complaint ngayong umagang ito. Sa may UN Avenue naman, natikita na mga rider na nagpaparada sa mga bangketa. Kung tutuusin, may mga designated parking slots naman sa lugar. Pero meron pa rin daw talagang nangangahas na basta na lang pumarada kung saan-saan. Nang muli namang balikan ang Tramo Street sa may Pasay, inabutan ng MMDA ang mga iligal na nakaparada sa two-way na kalsada. Tuloy, ilang sasakyan ang nahatak. Dalawang linya na lang po ito. So what more kung nagkaroon pa po ng mga illegal parking on both sides. So napakadelikado, hindi lang po sa mga dumadaan po dito, mga kabataan, nakikita po natin na eskwelahan din nga po sa kahabaan po ng tramo papuntang Arnaiz. So it's very important na malinis, maayos, safe po makakalakad. Ilang sasakyan din ang nato kaninang umaga sa GMA Network Drive. Pinasadahan din natin kanina ang Chino Rosas Extension, partikular yung boundary ng Makati at Taguig. At kapansin-pansing nagbalikan na naman ang ilang jeep na nag-illegal terminal sa lugar. Sa may kurbadang bahagi pa nga, kabilaan ng kalsada, pinaradahang muli. May mga establishmento namang di na umuukupa sa bangketa. Pero may ilan namang patuloy pa rin, gaya ng ilang vulcanizing shop na tila ginawa ng talyer ang bangketa sa kanilang harapan. For the end time, paulit-ulit na po natin binabalikan yan. But then again, siguro ang kailangan din po natin paigtingin po dito is yung coordination and collaboration between the local enforcement and aside from that, the local government unit. Iniisip tuloy ng operasyon, baka pwede na rin magamit ang kamera sa panguhuli sa lugar. Siguro, titignan po natin, depending on the technicalities, kung ano naman po ang magiging legal repercussions po dito. Dahil alam naman po natin ang NCAP, we are only limited sa mga major thoroughfares na kung saan controlled po ng MMDA. But then again, whether there's an NCAP or walang NCAP, ang mahalaga po dapat sumunod po tayo sa batas trapiko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.